may naniniwala na kapag namatay ang isang tao, diretso na agad sa langit. Ito nga pala yung libing ng lola ko. At gusto ko lang samantalayin yung pagkakataon na ito upang magbahagi ng isang katotohanan na madalas nating iniiwasang pag-usapan, ang kamatayan. Iba-iba ang paniniwala ng tao tungkol dito. May naniniwala na kapag namatay ang isang tao, diretso na agad sa langit. May iba naman na iniisip na hanggang sementeryo na lang yung lahat, na magiging alaala na lang tayo. Meron ding naniniwala na may 40 days na pag-alagala pa dito sa mundo pagkatapos mamatay. At may pagkakataon pang ipanalangin ng taong namatay upang kabagan siya ng Diyos. At may ilan ding umaabot sa puntong iniisip na kapag natapos ang buhay, tapos na rin ng lahat. Kaya may mga nagpapatiwakal dahil akala nila doon natatapos yung sakit at lahat ng problema. Pero ang tanong, alin ba talaga ang totoo? Isang bagay ang totoo at hindi natin matatakasan. Lahat tayo ay mamamatay. Ayon sa Bible, sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, "It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." Ibig sabihin, hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan. May kasunod ditong paghukom. Sabi pa sa Matthew chapter 25 verse 46, "This shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal." Malinaw na may dalawang destinasyon lamang ang kaluluwa ng tao, langit o impyerno. Kung tayo ang tatanungin, saan natin gustong mapunta? Siyempre sa langit o yung buhay na walang hanggan. Para mas malinaw natin maunawaan kung ano talaga nangyayari pagkatapos ng kamatayan, tignan natin ang isang malinaw na halimbawa mula sa Bible. Sabi sa Luke chapter 16 verse 19 to 31, may kwento si Jesus tungkol sa isang mayaman tao at kay Lazarus. Sa kwento ni Jesus, may isang mayaman tao na araw-araw ay namumuhay sa karangyaan. Samantalang si Lazarus naman ay isang pulubi na nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Punong-puno siya ng sugat at ang tanging nais niya ay makakain ng mga nalalaglag na mumo mula sa apag ng mayaman. Minsan pa nga, ang mga aso ang lumalapit at dumidila sa kanyang mga sugat. Habang nabubuhay sila, makikita natin ang malaking pagkakaiba ng kanilang kalagayan. Ang isa ay sagana, ang isa ay naghihirap. Ngunit dumating ang panahon na silang dalawa ay namatay. At dito nagbago ang lahat. Si Lazarus ay dinala sa piling ni Abraham, isang lugar ng kaaliwan at kapahingahan o yung tinatawag na langit. Samantalang ang mayamang tao ay napunta sa impyerno, sa lugar ng matinding paghihirap. Sabi sa Luke chapter 16 verse 23, "And in hell he lift up his eyes, being in torments." Habang siya ay naghihirap, nakita niya si Lazarus mula sa malayo. Kaya nakiusap siya na kahit patakan lamang ng tubig ang kanyang dila upang maibsan ang kanyang paghihirap. Ngunit sinabi sa kanya na mayroong malaking pagitan sa pagitan ng dalawang lugar at hindi ito maaaring tawirin. Ibig sabihin, pagkatapos ng kamatayan, hindi na mababago ang kalagayan ng tao. Wala nang pangalawang pagkakataon. At tandaan natin, ang kwentong ito ay hindi nagpapakita na kapag mayaman ka ay sa impyerno ka na at kapag mahirap ka ay sa langit ka na. Hindi yun ang punto dito. Ang kwentong ito ay nagpapatunay lamang na may dalawang destinasyon ng kaluluwa ng tao kapag namatay, langit o impyerno, at walang purgatorio na nakalagay dito. At tungkol naman sa batayan ng Diyos kung paano siya umatol sa paghukom ay sa ibang talata natin siya mababasa. Ngayon, maaring itanong natin, bakit nga ba may ganitong klaseng kahinatnan? Bakit may impyerno? Bakit may kamatayan? Para mas maintindihan natin ito, balikan natin ang simula kung paano nagsimula ang lahat. Hindi ganito ang plano ng Diyos nung simula. Lumikha siya ng tao na perpekto at may direktang relasyon sa Kanya. Sabi sa Genesis 1 verse 27, "At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilalang niya ang lalaki at babae." Ngunit tandaan natin, hindi ginawa ng Diyos na robot ang tao. Binigyan niya tayo ng malayang kalooban, ang kakayahang pumili ng tama o mali. Kahit ang mga anghel sa langit ay binigyan din niya ng kalayaan. Kaya hindi katakataka kung bakit may manunukso sa mundong nilikha ng Diyos at kung bakit may pinagbabawal na bunga sa puno. Ipinapakita lamang nito na nilikha tayo ng Diyos na may kalayaan at ang kalayaang iyon ay maaaring maabuso. Bago pa man pumasok ang kasalanan, ibinigay ng Diyos kina Adan at Eva ang isang perpektong paraiso. Isang hardin na punong-puno ng buhay, kagandahan at kagalakan. Walang sakit, walang kamatayan at walang paghihirap. May direkta silang relasyon sa Diyos at ibinigay ang lahat ng kanilang pangangailangan.
Sa paraisong iyon, makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang halaga ng malayang pagpili, sumunod o sumuway. Isa lamang ang utos niya, sabi sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, at iniutos ng Panginoong Diyos sa tao na kanyang sinasabi, mula sa lahat ng punong kahoy sa hardin ay malaya kang kumain, datapwat sa punong kaalaman na mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na iyong kakain, doon ay tiyak na mamamatay ka. Ngunit dumating ang tukso, tinukso si Eva at Adan at pinili nilang sumuway. Sabi pa sa Genesis chapter 3 verse 6 to 7, at nang makita ng babae na mabuti ang bunga, kinuha niya ito at kinain at ibinigay niya din sa kanyang asawa at siya rin ay kumain. Dito pumasok ang kasalanan sa mundo na nagbunga pa ng marami pang kasalanan. Hindi agad namatay pisikal sina Adan at Eva, ngunit namatay ang kanilang relasyon sa Diyos, ang tinatawag na spiritual death. Nahiya sila, nagtago at natakot. Sabi sa Genesis 3 verse 19b, dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Mula noon hanggang ngayon, dala-dala natin ang epekto ng kasalanan. Wala sa atin ang perpekto. Lahat tayo ay nagkakasala at patuloy na nagkakasala. At kung iisipin natin kung walang biyaya ang Diyos, lahat tayo ay patungo sa impyerno. Sinasabi sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sabi sa NIV version. At para mas maintindihan natin ito, himay-himayin natin ang mga salitang nakapaloob dito. For the wages of sin is death. Yung unang word yung wages o yung kabayaran sa Tagalog. Ito ay isang bagay na pinaghirapan natin o ang bayad sa ginawa natin trabaho. Sa context ng isang nagtatrabaho na deserve niya makakuha ng kabayaran sa pinagpaguran niya. O ito yung sa madaling salita, yung kabayaran sa ginawa mo. Yung next word naman, yung sin o yung kasalanan. Question, ano ang unang pumapasok sa ating isipan kapag naririnig natin ang salitang kasalanan? Ito yung tumutukoy sa mga maling bagay na nagagawa natin sa Diyos. Hindi ito nakadepende sa pananaw ng tao, kundi sa pamantayan ng Diyos. Anumang bagay na labag sa kautusan ng Diyos na nakasulat sa Bible ay may tuturing na kasalanan. Halimbawa, pagnanakaw, pakikihapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsisinungaling at marami pang iba. Pagkakataon na ba sa iyong buhay na parang malayo ang Diyos sa iyo? Bakit kaya? Dahil ang kasalanan ang nagdudulot ng distansya sa pagitan natin at ng Diyos. At iyon ang susunod na salita, yung death o yung kamatayan. Ano ba yung death o yung kamatayan? Question ulit. Ano ang naiisip natin kapag naririnig natin yung salitang kamatayan? Ang kamatayan ay aktwal na nangangahulugan ng pag-iwalay. Ito ay bunga ng kasalanan ng tao. Ito ang kabayaran sa mga ginagawa nating kasalanan. Nang dahil sa kasalanan ng tao ay nagkaroon ng kamatayan. Kamatayang pisikal, nagkaroon ng hangganan ng buhay ng tao dito sa mundo. Pangalawa, kamatayang emosyonal. Pumasok ang mga maling emosyon gaya ng galit, poot, pagkalungkot, paghihirap at iba pa. Pangatlo, kamatayang espiritual. Ito ang pinakamabigat na kamatayang naranasan ng tao, ang pagkasira at tuluyang pagkawala ng maayos na ugnayan o relasyon natin sa Diyos. Ang pangalawang kamatayan na tinutukoy dito ay ang kamatayang espiritual na kung hindi tayo maliligtas ay impyerno ang ating kasasapitan lahat. Kung dito lang nagtatapos ang talata, parang wala ng pag-asa. Lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran nito ay kamatayan. Pero hindi dito nagtatapos yung kwento. Dahil may isang salita sa gitna ng talata na nagbibigay ng pag-asa, yung salitang but o yung ngunit. Ano nga ba yung but o yung ngunit? Ang but ay nagpapakita na may pagbabago, may solusyon, may pag-asa. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. At ano ang ibinigay ng Diyos bilang solusyon? Ito yung susunod na salita, yung gift o yung regalo. Ano ba yung gift o yung regalo? Ang ibig sabihin ng regalo, ito ay libreng kaloob na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapalaga. Ang regalo ay ibinibigay kahit hindi natin ito pinaghirapang makuha. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mga sarili at hindi ito bunga ng ating mga gawa. Ito ay dahil sa kagandang loob ng Diyos at tayo ay maliligtas. Ngayon, tanong, kanino galing ang regalong ito? Hindi sa atin, hindi sa ibang tao, kundi sa Diyos. Ngayon, yung next na word, yung Diyos o yung God. Ang Diyos ang tagapagbigay ng regalo. Hindi ito kayang ibigay ng tao, simbahan, o kung sino man. Ang Diyos lamang. At ano ang laman ng regalong ito ng Diyos? Hindi lang basta tulong o pansamantalang ginawa, kundi eternal life o buhay na walang hanggan.
Ayun yung next word, yung eternal life o yung buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na kasama ang Diyos magpakailanman. Pero paano natin matatanggap ang buhay na walang hanggan na ito? May isang paraan lamang at iyon ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Si Jesus ang paraan kung saan maaari natin matanggap ang regalong buhay na walang hanggan. Kay Jesus lamang, hindi kung sino-sinong Diyos na kilala natin. Hindi kay Buddha, Allah, Mama Mary, Rizal, mga santo o marami pang iba. Hindi rin sa mabubuting gawa o pagsali sa reliyon. Si Jesus ang regalo sa atin ng Diyos upang tayo ay makabalik muli sa nasira nating relasyon sa Kanya. Sinabi sa John 14:6, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ngayon na malinaw na sa atin ang kaulugan ng talatang ito, ang tanong ay hindi na kung ano ang ibig sabihin nito, kundi ano ang gagawin natin tungkol dito. Dito ko napagtanto yung katotohanan. Dati iniisip ko, mabait naman ako, hindi naman ako masamang tao, mabuti nga akong anak masunurin sa magulang, nag-aaral ako mabuti, hindi ako sakit ng ulo, wala akong barkada o yung bisyo. And then, one time na may nag-share sa akin netong good news o yung gospel about kay Jesus Christ. Nung una, kinokontra ko sa isip ko. Sabi ko, paano akong niligtas ni Lord during that time sa cross? Hindi pa naman ako buhay nun. Hindi naman ako kasama pa nun. Na paano kung masasabing niligtas niya ako? Then one time, dumating sa buhay ko na nagkakasala na ako at patuloy na nagkakasala. Doon ko napagtanto na grabe, deserve ko pala talaga yung impyerno. Kasi kung hihingi ko ng tawad yung kasalanan na nagagawa ko ngayon, bukas magkakasala na naman ako. In short, habang nabubuhay ako, magkakasala ako. Na doon ko naisip na deserve pala talaga ng mga tao mapunta sa impyerno kung walang cross, kung walang Jesus. Kaya doon ko na-appreciate palalo yung gift na tinatawag o yung gift na binigay ng Diyos sa atin na through Jesus Christ na maliligtas tayo. Sabi nga sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Na lahat tayo ay nagkasala, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Totoo, kasi lahat tayo magkakasala talaga. Wala tayong masasabing perfecto na tao na hindi siya nagkasala kahit kailan. Wala. Kundi si Jesus Christ lang na nagkatawan tao para iligtas tayo. May hamon ng Diyos para sa atin. Ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Handa na ba tayo na mamatay? Handa na ba tayo mawala dito sa mundo? May hamon yung Diyos sa atin. 3 bagay lang. ABC. Una, yung A, yung acknowledge. Aminin natin sa Diyos na makasalanan tayo. Nasabihin natin sa Kanya lahat. Yung mga kasalanan natin, isuko natin sa Kanya. Pangalawa, B, believe. Maniwala tayo na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at niligtas tayo. Pangatlo, yung C o yung confess. Ipayag natin sa bibig natin at tanggapin natin siya bilang personal Lord and Savior natin, si Jesus Christ. I-apply natin itong 3 na ito sa ating personal prayer right now. Yung A, yung acknowledge, aminin natin sa harap ng Diyos na tayo ay makasalanan at maraming nagagawang kasalanan sa Kanya na dapat isuko. And yung B, yung believe, maniwala tayo na si Jesus Christ ay namatay sa atin para sa ating mga kasalanan. And yung C, yung confess o yung confession, ipayag natin sa ating labi at tanggapin natin si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior ng buhay natin, na siya lang at siya lang ang makakaligtas sa atin. Ang paglapit sa Diyos at ang pagsuko sa Kanya ay tanda ng isang matapang na desisyon. Ito ay pagpapakita na nais natin siyang makilala at buong pusong tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas. Ito rin ay paghingi ng tawad sa lahat ng ating kasalanan. Congratulations kung umabot ka dito. Hindi ito aksidente, may dahilan kung bakit marinig mo ang mensaheng ito ngayon. Ito ang katapusan ng dati mong buhay na iwalay sa Diyos. At ito ang simula ng tunay na buhay kasama ang Diyos.